Hello mga ka-viewers, hinaan mo muna yung fan mo pa, medyo maingay. Hinaan natin. Good morning mga ka-viewers. Ang isa huli na naman to, nagbabangs na naman, oh. Papa, Morning. parang matablay ka. Ah, okay. Sa harapan natin. Ah, okay. Kaya nagda-drive kasi siya. At hindi ba nabigla ka kasi 11 yung pasok mo? Early ka ngayon? Mali. Mali? Nakagising kasi ako ng mga... Pero 11 yung pasok mo? Kakaisip niya na 11 yung pasok po niya. Medyo nagising daw siya ng alas 3. nagising ka na lang. Bakit? Maaga ka ba natulog? Anetch? Bakit may mga orange-orange diyan? So malapit na po yung ating construction season na naman. Nagsisimula na sila maglagay ito ng mga orange-orange na alam mo yung mga harang sa daan. Thank you po pala sa mga viewers namin sa patuloy na pagsuporta sa aming channel, sa palaging panonood po ng mga videos namin. Beng Beng! Say hi muna to Humarang family. Natuwa daw sila sa natuwa daw sila sa pag-shoutout namin. Sabi nila, ay yung ganun pala yung feeling daw ng nasa shoutout ka. Hello daw kay say hello to Brent and Alira. Hello. Ayan. Tapos sabi nila, see you soon. Papunta ba kayo dito sa Regina? Baka nag-a-apply din yan pa na papunta dito. Yan, dito lang naman po kami sa Regina pag halimbawang makapunta kayo dito. So yan, Monday po ngayon dito sa amin. Maganda yung panahon. Pero, ayun nga, sa umaga talaga malamig. At sa hapon naman, ganun pa rin. Cycle lang. Sa umaga malamig, sa tanghali medyo tamang temperature. Tapos pagdating ng hapon, malamig na naman hanggang madaling araw. Ito lang namin si Madams. Magbebel na tayo. Namimili lang po tayo ng konting gulay kasi gusto namin magtinola. Para may sabaw kasi sunod-sunod na walang sabaw yung ulam namin. Manok pa rin ang ating ulam. Mas maigi yung manok na lang kaysa yung karne ng baboy, 'di ba? Wala masyadong namimili. Ay, meron pa tayong ano dun pa? May luya pa tayo dun. Gusto mo ba saging? Ang tahimik ngayon dito kasi wala masyadong tao. Yung mga tao lang nandito, yung mga ano lang, mga employees nila na naglalagay ng mga stocks. Ito, spinach oh. Spinach nila, yan. 187. Dito yung gulay, patsamba lang talaga kung makakuha ka ng fresh na maayos pa na tapos ano pa, kasi sayote, meron kaya? Wala kang ma-expect dito na maganda talagang gulay kasi madalas dito walang stock. O diba? Ayun na may sayote, buti na lang. Gusto mo ng ito pa? Upo? Opo. Upo pala. Dalawa lang. Pasok mo dito sa bag. Ay, may nagko-comment dati na bakit hindi daw kami magdala ng pushcart. Kasi po yung mga pinapamili po namin, hindi naman ganun kadami. Kaya, oo, kaya nagbabag na lang. Allowed naman yan dito. Basta dadaan ka pa sa kahera at magbayad eh. Yung bawal lang dito pag pinasok mo sa bag mo at hindi mo babayaran. Talong gusto mo?
ang talong. Tingnan nyo yung tatatlong piraso. Almost $6. Mahal ng talong ano? Tinapay. Ay, papabili ka palaman mo nga. May ano pa dun. Sourdough. Pinapay. May wrap doon. Gusto mo? Ay, gusto ko ng ano pala, saging. Smells. In-order natin sa ano. Ay, sige. Diba Ikaw. crispy ano doon? Uy, mura na yan, no? 347. Smelts yung dun sa may pinupunta natin. Sa Ano yan? Calgary. Seafood City. Torta lang. Oo, masarap to. Pero dapat may sibuyas dahon. Oh, yung balikan natin doon. Uy, mura na yung galunggong pa, oh. Pa, lagay mo dyan. Ay, gusto ko ng hasa-hasa. Kahit isa lang. 377. Mura na yan dito. Ay. Minsan pag nabahaw to, iniinit ko sa air fryer. O di lulutong siya ulit. Masarap din sana yung maliliit na galunggong kasi walang maliliit. $397 yung saging. Aray, palagay mo muna sa bag pa. Masakit sa kamay, malamig. Bumili siyang tilapia. Ay, yung ating spinach. Taas natin. Hawakan ko na lang. Ilan yung kinuha mong saba? Oh, pwede na yan. Sibuyas dahon tayo. Oo nga. Ang bing-bing, wala siyang pangbaon na pang snack sa school. Ito gusto niya to pe. Ito na lang, isa lang neto. 250. Tara na, daon sibuyas. So, ganun lang. Mabilisan lang na pag-grocery yung ginawa namin. Hindi rin naman kami bumibili ng mga gulay na pang ilang araw talaga. Kasi madalas naman kami napupunta dito sa grocery. So, Saka madali nasira. oo, madali siyang masira. Tsaka makita nyo naman, ito yung lagi naming pasyalan. So, para ano pa nabibili ka ng maraming gulay na masira lang naman, 'di ba? Wala naman kami ibang mapasyalan dito kundi grocery store. Kaya yung groceries namin, ayun, pa ilan-ilan lang kung ano lang yung kailangan namin. Down si Boys ko sa dulo pa. Medyo maayos pa yung okra nila. May okra pa pala tayo doon, no? Dinlagay ko yung iba doon sa sinigang eh. Sa dulo yun pa. Wala. OMG. Kita nyo, dahil lang ng sibuyas, wala pang stock. Pag inalat ka nga naman, ano? Walay. Ito lang, leeks lang. Eh, lalaki naman nito. Anuin mo naman itong tigas niyan. Wala pa. Eh, di kahit sa sunod na araw na lang natin lutuin yan. Marami pa naman tayo isda, na. At least meron na tayo niyan. Oh, sunod na lang. Ito yung mga ginagamit namin na Shanghai noodles pang pwede fresh na pansit or lomi. Tara na. Saging ayaw mo? Blueberries nila, oh. Isang ganyan. Bayad na tayo.
Meron naman silang self-checkout kaso lang, pag may mga timbang na ganito, may code kasi itong mga gulay eh. Kaya hindi na kami nagsa-self-checkout. Uy, pila ka dyan. Uy, ang ganda. Pang spring na nila ng mga plants, oh. Magkano? 21 lang. 22. Doon ba sa kabila? 27 sa iba. Oh? 28. Eh baka kasi spring ngayon kaya mura. Kaso lang kasi dapat to pa may ano ka, plant light ka. Ang cute. Ay, ito oh, mga tulips nila oh. Ganyan lang pala yan pag pinapatubo. Ang cute no? Uy, 297 lang. Tawag na ako. Pa 297 lang yung tulips. 297. Isang maliit na pot. Ang bait ng kahera na yan. Lalo na yung mga edad na mga cashier dito, ang babait. Na paano? Feeling nila parang kakilala ka nila. Kasi may ano pa yan. Parang nagkukwento-kwento pa yan. Parang mga kawawa din sila. Mga Oo. retiree na. Retiree na yan mga yan kasi may edad na. Kaso lang kasi yung iba po dito na open mo na pa. Ano? Ha? Bukas yan. Oh. Kinabahan na naman ako. Sinilip niya kasi yung gulong. Akala ko na naman may something na naman. Dito nakakaaning pagka yung feeling ko may sira yung sasakyan. Parang nakakakaba pagka yung may something na naman yung sasakyan. Kasi diba, ang mahal talaga kasi ng magpaayos dito. Yung sabi namin yung mga may mga edad na yun, siguro mga 65 na yun siguro pa, no? Yung kahera dun, sabi ko mababait. Tapos sila, kahit na age nila 65 or mas mataas pa, nagtatrabaho pa rin dito kasi yung iba daw, syempre, hindi naman ganun kalaki yung mga ipon para sa retirement nila. Kasi mga nakukuha daw po nilang pera sa government, yung parang pension, mga ganyan, hindi naman daw ganun kalaki para masustain mo yung pang araw-araw. Kaya siguro yung mga ganyan na walang masyadong ipon, tapos retired na sila, wala silang choice kundi magtrabaho pa din. Baka yung iba siguro bored din. O yung iba din siguro baka rason din nila is naboboard sila sa bahay, walang kasama, yung mga gano'n, kaya nagtatrabaho. Katulad sa kilala natin, naboboard sila. Kasi wala nang ginagawa sa bahay. Kakilala po kami na yun dapat retired na, kaso lang hindi po siya sanay na walang ginagawa. So, ang nangyari, instead na stay niya sa bahay, bumalik na lang siya sa work. At yun nga, sabi din niya, hindi daw ganun kalaki din yung matatanggap niya mula sa gobyerno. Eh, kung kaya pa naman, why not, diba? Kahit sa mga US, ganun din naman. Same case din. Yung mga foreigner na interview ng kapwa foreigner din doon sa Pilipinas. Sabi nila, worth it talaga kapag doon nila gamitin yung retirement. Kasi malaki yung value kasi ng pera nila pag galing ng US. Tapos Pinas nila gagastusin, diba? Kaya sabi nila, masyado daw maliit yung gastos nila pag nasa Pinas sila. So, mapapansin niyo yung mga foreigner, no? Mas gugustuhin nila na sa Pinas sila mag-retire. Kasi nga, syempre, kung pensioner ka nga naman, yung pera mo, palagay natin, halimbawa lang, tumatanggap ka ng 2,000 pa na US dollars. Eh, magkano na yun sa atin? Tapos kung may sarili kang bahay doon, diba? Malaking, malaki pa yung sobra doon sa monthly na, na natatanggap mo. Tapos kung halimbawa, may sarili kang garden, no? Malaking kapawasan talaga. Kaya yung iba nagsisettle sa probinsya. Mababa kasi Cost yung of living cost of doon. living doon. Yung iba naman
maghahanap talaga ng ibang lugar na mababa ang cost of living. Probinsya talaga yung the best. Kahit hindi sa Pinas, naghahanap sila ng mga lugar na medyo mababa ang Cost of living. bayarin ba. Sa Asia, no? Sarap na mag-road trip. Diba no, yung ganito yung panahon tapos magro-road trip ka? Ang sarap maging pasahero pag nag-road trip. Kasi lang si Dadong yung magdadrive tapos magro-road trip po kami. Parang hindi din naman ako kampante na patulog-tulog lang sa daan tapos ang haba ng biyahe. Eh, di ba? Hindi mo masabi, baka inaantok din siya at ano. Kaya kinukulit ko na lang. Hindi gising na gising siya. Pero siguro naman pa, yung mga natatanggap nila sa government ng mga retirees, baka depende yun pa sa naging trabaho mo, no? Yung hulog mo. At sa hulog din ng employer, di ba? Wala nga ba ito? Sa Parang sa ano din, kagaya dun sa atin, pagka, di ba, retired ka sa SSS, may mga matatanggap ka, eh depende din yun sa hulog mo kung ano yung matatanggap mo pagka wala ka ng work, di ba, na retired ka na. Baka ganun din yun. Sa sunod maghanap po tayo ng mga retiree na matanong, di ba? Para magkaroon tayo ng idea. Na? Ganap tayo ng mga friendship nating mga retirees dito sa Regina. So, ayan na yung ating tinola. Magic, diba? Ayan. Umuusok-usok. Ang sarap. Ang bango pa kasi meron siyang tanglad. Tapos, ayan yung spinach. Tapos, marami siyang luya. Ayan yung binili namin kanina na sayote. Tapos, ang maganda sa manok, bago mo siya igisa, ayan o, iprito mo siya saglit sa konting oil lang. Para magkaroon lang siya ng magandang kulay. Hindi siya maputla. Maganda yung parang may brown na kulay siya bago mo igisa tsaka lagyan ng sabaw. So, ayun. Luto na po yung ating tinola. Ayun. So, ayan. Wala pa isang oras, may bumalik. Anyari? Inom mo na tubig. Mukhang nabuisit ka. Buisit nga talaga ako. Bakit nga? Di ba pinapasok kay alas 11? O, ano sabi? Pagdating ko doon, kasi yung booking ko, loading. Oh. Pagdating doon, wala nang trabaho. Bakit walang trabaho? Walang trabaho sa loading kasi konti na lang. Eh, bakit sila nagpatawag ng, ano, Yun nga. advance na pasok? Yun nga. Sabi ko nga sa supervisor, sabi ko, nag-coordinate ba kayo sa supervisor namin? Na wala So ng ibang trabaho? supervisor yung nagpapasok sa'yo? Morning supervisors. Oh. Sabi ko, kasalanan nyo to. Tapos sabi ng isang bisor sa akin, sabi niya sa akin, sabi niya, anong gagawin mo ngayon? Sabi ko, uwi na lang kasi wala nang trabaho eh. Sabi niya, may trabaho. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa likod. Sabi ko, naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Saan likod? Sabi ko, ang booking, loading, Oh. not receiving. Ina-assign ka niya dun sa Oo, receiving. dadali niya ako doon. Tapos sabi niya, can you pick? Sabi ko, I came here for loading, not Hindi. picking. Sabi ko, supervisor, alam mo naman ako, di ba? Na ever since, hindi na ako nagpipick dahil nga Yung katawan mo ayoko masakit. na. Oo, yan ang sinabi ko Tsaka sa may kanya. ano ka sa mga joints mo. Yan yung sinabi ko sa kanya. Hindi naman yun yung Sabi ko, pinaka-trabaho mo Sabi eh. niya, sorry guys. Sabi ko, don't say sorry. Fix this one. Sabi ko, sa sunod na mangyari to sa akin, dadaling ko to sa HR. Dahil kayo ng mga supervisor, wala kayong coordination sa next supervisor na mag-attend sa trabaho na to. Kasi it's very clear, sabi ko, ang sabi ko sa supervisor ko, if there's any changes about overtime, please Inform, let no? me know early than 11. O kasi 11 yung Sabi ko, hindi pinapasok madali sa'yo. nagigising ako ng maaga, gigising yung asawa ko para magluto, makakain lang ako.
Tapos ganito yung gagawin niyo. Para kayo, sabi ko, mga irresponsible kayo. Inom na tubig na, Oo, blood ka na sinabi ko naman talaga. eh. Kaya sabi ko nga sa kanila, may coordination ba kayo? Oh, wala nga. Sabi niya, wala. Mm. Oh, sabi ko, bakit hindi kayo nakipag-coordinate na wala na palang trabaho na alam niyo naman na nag-call ng loading overtime? Kaya nga. Ayan o, nanood na lang sa Rappi Tulfo. Kasi nakaka-bad trip nga talaga ngayong umaga. Nakaka-bad trip. Mm. Kaya, kayo, masasabi ko lang, dito, sa trabaho dito, kapag may karapatan kayo, sabihin nyo sa kanila, huwag kayong matakot na supervisor sila. Kasi may rights kayo na magsalita. Hindi nila malalaman kung mali kayo o hindi. Kaya, pero, bago kayo magsalita, every detail, mayroon kayong kopya kung ano ang pinag-usapan nyo ng bisor nyo para may-relay nyo sa kanila. Yan ay sinishare mo para lang malaman ng mga Oo, baguhan din para na wag walang sila alam. Huwag sila matakot. Mm. Huwag sila matakot. Basta kung nasa ano tama ang- ka, no? Kung ano yung alam nila na tama. Pero siguraduhin nila na tama. Ano nila. Ang pinaglalaban nila. Oo, kasi sabi nga ng isang bisor, Hinaan mo sorry. muna pa konti si Tulfo. Sabi nga ng isang bisor, sorry. Sabi ko, don't say sorry. You need to fix this one, sabi ko. Sabi ko, every time na mangyari ulit, ang sasabihin mo ulit sa akin, sorry. Every time na magkamali ka, sorry. Sabi ko, kung i-fix nyo tong dalawa, hindi mangyayari ulit to. So, dalawang bisor yung nagpaano ba sa'yo? Hindi, dalawang bisor ang kinausap ko kasi yung isa medyo ibang department, yung isang iba department. Kasi yung isa, sabi niya, gusto niya, may trabaho naman daw, dadalhin niya ako sa likod. Sabi ko, my booking is not receiving, not picking, only for loading. Sabi ko, it's very clear, sabi ko yung text ng supervisor ko na binook niya ako for loading. That's why I agreed na pupunta ako ng Early. early. So, ayun lang. So, yun, sinabi ko sa kanila na kasi kapag nagpipick ako, hindi na, kaya pa naman ang katawan ko, pero nagre-react na yung joints ko pag, Sobrang bigat na. okay kung makapili ka na, ay ito lang yung bubuhatin ko. Ito lang yung bubuhatin ko. Siyempre, kung ano yung binabato ng system sa Tokman, Yan talaga yung yun talaga ang pipik bubuhatin mo. Hindi ka makasabi na, ay, hindi Mamimili kita kukunin, ka. hindi ko ipipik to. Sabi ko sa mga bisor, sabi ko walang issue sa akin kung i-cancel nyo man yan. Basta nasa bahay pa ako. Hindi yung naggas na ako, gumayak na ako. Balikan. 20 minutes. Almost 20 minutes, di ba yung biyahe papunta doon? Mga 15 minutes. Oh, 15 minutes, hindi naka 30 minutes ka, yung gas mo sayang. Manood ka na muna ng Tulfo dyan. So yun, nakapasok na rin po si Dadong, tsaka sinabihan ko na pagpasensyahan mo na yung tao kasi sabi ko baka sobrang busy kaninang maga at nakaligtaan ng i-text yung supervisor mo sa sunod na shift. So, okay naman na. At hanggang dito na lang din yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa aming channel, tsaka pa-like po itong video. Maraming salamat po ulit at ingat-ingat. Bye-bye!